Hindi nakataka-taka itong si Ontiveros ano, kasi gawain niya pala. May history din pala ito nung mga pinaggagawa niya nung araw sa witness. Kaya nga itong 'pag nagsasagawa siya ng mga hearing ngayon at may mga witnesses kuno, yun po pala ay bayad. Panoorin natin 'to. Yun na yan, ano? Sapagkat yan pong si Senator Risa Ontiveros, napakasama po ng record niyan pagdating po sa pagpresenta ng witness. Kung inyo pong nagugunita, yun pong tungkol pa rin sa formally, yung pinresenta niya mga witnesses laban doon sa mga executives ng formally ay nag-umatras po at yung mga kaanak po noon ay nag-testify na sila po ay sinuhulan ng mga staff ni Senator Risa Ontiveros para mag-testify. So pagdating po sa veracity ng witnesses, sa kredibilidad, napakasama po talaga ng record ni Senator Ontiveros. Nasasakdal pa nga po yan sa kasong paglabag ng Anti-Wiretapping Act in connection with another investigation na ito pong kasong ito ay hinihain ng no less than the then Secretary of Justice Vitaliano Aguirre. So pagdating po dyan sa kredibilidad, talagang wala po tayong maasahan kay Senator Risa Ontiveros. Ito pala yung mga sinasabi niya. Ayan. Kakasuhan daw ni Ontiveros si Atty. Topacio. The same thing na yun yung sinasabi ni Ontiveros ngayon, nakakasuhan daw niya itong si Rene. Senator Risa Ontiveros vehemently denying that her office bribed a witness in the Senate probe on government's pandemic spending. She's now considering filing a case against those behind that allegation, including attorney Ferdinand Topacio, lawyer of formerly executive Lincoln Ong. It was Topacio who released the video of a formerly employee who claimed an aide of the senator paid a bribe to convince an employee to tarnish the firm's reputation. Ontiveros, however, is unfazed. Humarap si Attorney Topacio mamaya. Subukan niyang ulitin yung kanyang kasinungalingan. Walang naniniwala sa kanya. Wala daw naniniwala sa kanya. Baka sa'yo kami hindi naniniwala. Tall tale ni Attorney Topacio, itong lantarang pagsisinungaling, wala siyang masasabing... Ganyan lang kanyang masasabi, no? Kasinungalingan ng mga aligasyon mula sa nagpakilalang dating testigo sa pagdinig ng Senado ukol sa mga krimen ng Kingdom of Jesus Christ leader na si Apollo Quiboloy. Ito ang inihayag ni Senador Risa Ontiveros matapos kumalat sa social media ang video ng isang nagpakilalang diba? Kakasuhan daw niya ito. Maurilio na biniliktad ng kanyang mga naunang pahayag laban sa religious leader. Pebrero 2024 nang una itong lumabas bilang alias Rene sa pagdinig ng Senado kaugnay ng mga umano'y pang-aabuso ni Quiboloy. Ako po ay naging landscaper ni Quiboloy sa Glory Mountain. At doon ko na po naranasan ang pananakit mismo. Ngunit sa isang viral video sa social media, nag-iba na ito ng pahayag. Lahat ng sinabi ko at kasama ko doon na nag-witness sa Senado ay ginawa lamang ni Sen. Risa upang papagsakin si Pastor at ang buong kingdom at kunin ang kanilang mga ari-arian. Ngayon po ay hinahanap at tinatakot ako ni Sen. Risa. Ayon naman sa senadora, marami silang ebidensya na magpapatunay na gawa-gawa lang ang pahayag ngayon ni Maurilio. Lahat rin umano ng mga testigo sa Senate hearings kay Quiboloy ay malaya at voluntaryong nagbigay ng kanilang mga testimonya at ebidensya na dala-dala. May mga paper trail din ng mga ito na maaaring patunayan ng maraming mga ahensya at opisyal. Handa ring maglabas ang kampo ng senador ng iba't ibang screenshots at video sa tamang panahon. Sa tamang panahon. Pero kung babalikan natin yung formally issue, ganun din ang kanyang sinasabi. May mga screenshot, videos na evidence daw siya. Investigation of the formally. Revival para sa bagong witness. Ito, last year lang to. Kumusta na yun? Ano nang progress ng hindi. 2022 pa pala.
Oo, hindi pa ako makapropose niyan, Miss Ami, dahil Kasi napahiya eh. wish ko pa lang siguro, but we are still waiting or looking for a new matter. New Kasi matter. yun yung kakailanganin para New kung matter. sakali mabuksan namin ang formal investigation. That means, new matter means a new whistleblower or witness or piece of evidence. New whistleblower, new witness, new piece of evidence. Paano nangyari yun? Pwede ba yun? Invento na yan. Para madinig namin muli kahit sa isang hearing lang at masulat ulit. Kita nyo? Ano pa? September 24, inamin ni Mago sa Senate hearing na pinalitan nila ang expiry certificate sa face shield na isinupply sa gobyerno dahil umano sa issue sa supply. Pero sa naging pagdinig sa Kamara, binawi na ito ni Mago at sinabing na pressure lamang umano siya. Ayon kay Gordon, hindi na nila kailangan sa investigasyon si Mago. I don't think we need her anymore because she's already said what she said. Ito yung yung abogado ni Ontiveros na nambabayad. Absolutely deny bribing the witness into lying. Hindi po Basa ako pa nanuhol. more. Wala po sa opisina ni Senator Risa, maging si Beke Senator naman. Risa ang nanuhol. Kahit kailanman hindi kami bumibili ng testimonya. Lahat po ng witness ay kailan? kusang loob na lumalapit sa amin. Our witness today, our witness for the hearing was no exception. On the point of the witness having lied and me forcing the witness to Basa lie, pa kagaya more. ng sabi ni Senator Ontiveros, si Crisel Mago na mismo in her unrehearsed testimony corroborated our witness in his statement na dinodoktor ang mga certificates ng face shield. I want to emphasize po that our witness executed an affidavit, nanumpa po siya sa harap ng batas at sinabi sa kanya mismo ng notary public na siya ay mapaparusahan kung siya ay nagsinungaling. We secured his safety after, as we do all our witnesses. Friends, we have evidence, screenshots, photos, records of conversations, records of text May conversations. screenshots, photos, screen record, videos, blah blah blah. Ganun na naman sila ngayon kay Rene Na magpapatunay sa lahat ng sinabi ko. Inimbitahan po natin yung ating witness. Nandito po siya ngayon at gusto ko po siyang tanungin directly. Mr. Witness, tama ba ang sinabi namin na ikaw ang unang lumapit sa aming opisina? Siyempre, hawak nyo pa yan. Pressured pa yan. Yung unang nag-email sa page po ni Senator Risa Ontiveros po para po humingi ng tulong po. Parang ganun po. Parang ganon. At ano yung gusto mong i-share sa opisina namin kaya ka nag-email? Sinungaling. Senator Risa Ontiveros says she has receipts to prove that their witness in the Senate Blue Ribbon Committee probe, who is a warehouse staff of Formally, was the one who approached her office. This comes after Formally and attorney Ferdinand Topacio presented to the media a video of an individual who Kasi unang nag-recant si Mago, ito, tinatanong niya itong mga to. Yan, sabi nila, hindi po kami pinilit. A few moments later, nag-recant yung mga to. claims to be another Formally warehouse employee. Ontiveros witness bear during the September... Ito yung sinasabi niya, ito yun. Yan o. Lahat totoo. Ayan, ito. September 24 hearing about the substandard face shields that were supplied to the government and the tampering of expired certificates. Kaya po lumabas si BJ, nabayaran po siya para siraan si Miss Mago at si Parmali. Ang alam ko po nag-offer ng pera kay BJ ay si attorney JB Kema, abogado po ni Miss Ontiveros. Yan. At ang alam ko po nagbigay ng mismong pera kay BJ ay yung main driver ni Miss Bekema. Sana inisip mo lahat ng sinabi mo na paninira. The supposed Formally staff also denies the alleged anomalies in the warehouse. Kaya po namin patunayan doon sa loob po ng production na wala pong ganun. At doon po sa sinasabi na sa mga reject
na nakarating po sa mga frontliner na daw po hindi po yun totoo. Topacio says they will study the possibility of filing the appropriate complaint against Senator Hontiveros and the 2 individuals connected to her office. In response, Hontiveros says her office has an email thread as proof, noting that they vetted the information of the witness and corroborated his points. She adds even formerly regulatory head Crisel Grace Mago herself admitted to swindling the government. The opposition senator says she is ready to face any charges to prove that they don't need to bribe for the truth. She also hits back at Topacio, saying that the lawyer's supposed script is expired, just like the face shields that formerly supplied to the government. The 10th Senate Blue Ribbon Committee hearing will be held tomorrow. Nag-recant, binawi na sila pala ay tinakot. Political file complaints against Senator Risa Ontiveros and several others with cases of sedition, perjury, and offering of a false witness before the office of the Ombudsman. These after former Pharmaly worker VJ Almira recanted his statements against the firm during a Senate hearing on the government's pandemic procurement. Almira claims Ontiveros bribed him. Bago po nila ako tulungan pa, bigyan ng financial na tulong para sa anak ko na may sakit, ay yun po muna yung hiningi nilang mga kapalit bago po nila ako tulungan. Sabi nila gagawa daw po kami ng video, then after daw po nun, tsaka po nila ako babayaran para kasi nawalan po ako ng trabaho. Tapos ayun po, pagkatapos po ng video, tsaka po ulit nila ako binayaran ng 10,000 na cash. Tapos nung mga ilang linggo po lumipas, may nag-message po kasi sa akin na may humahanap na po sa akin na 2 nakamotor. Totoo po yun. Tapos nung ang ginawa po nila kagad is paparelocate daw po nila ako. Then pumayag naman po ako. Script nila. Visibly irked, Ontiveros retaliated by showing to the media screenshots of Almira's messages to her office where he volunteered to provide information about alleged irregularities in Pharmaly's dealings. Ontiveros asserts 20,000 pesos was given to Almira when he sought their help so he and his family can transfer to a safer place amid supposed death threats he has been receiving. The charge to commit sedition is laughable. I don't need to resort to unlawful means to point out anomalies in Pharmaly's transactions. The Senate has already exposed many of these pieces of information. This is clearly a last-ditch effort by Pharmaly and its backers. Para pasinungalingan yung isang witness na nung una ay lakas loob na naggawa ng video at sworn affidavits pa. Tapos para baluktutin yung kwento para umatake sa prosesong ginagawa namin at ginagawan pa ng kasinungalingan. Sino ba naman ang hindi magagalit? The senator's camp is now studying the possibility sila. of filing counter charges against Pharmaly. Nag-file kayo. Ano nangyari ngayon, di ba? Ngayon, yan na naman ang linyada ninyo. Magpa-file kayo, but going back nung 2017 ba to? 2017. Tingnan natin na nasampaan din si Risa dahil sa kanyang pagkidnap doon sa mga witnesses doon kay Kian De Los Santos issue. 3 count ng paglabag sa RA 4200 o anti-wiretapping law ang isa sa mga kasong iniakyat ng mga abogado ng Volunteers Against Crime and Corruption o VACC laban kay Senator Risa Hontiveros. Ayon kay dating Congressman Jacinto Jing Paras, ito ay dahil sa pagkuha ng larawan ng text message ni Justice Secretary Vitiliano Aguirre at kausap nito sa Senate hearing sa kaso ni Kian De Los Santos. Illegal anya ito lalo na kung ipakakalat pa ang mga kopya. Maski sabihin niya na nakuhanan lang yan by accident, pero ginamit niya. Dapat sana tinapon na niya sa basura. Kasama rin sa reklamo ang obstruction of justice dahil sa pagtanggi umano ng senadora sa pag-turnover sa DOJ ng mga witnesses sa pagkakapatay kay Kian De Los Santos sa anti-drug operation ng Caloocan Police. Kasi kinupkup nila, tinagod nila yung mga witnesses. Parito ang kidnapping dahil sa hindi pagbabalik sa mga magulang ng isang menor de edad na witness at umano'y paghikayat dito na huwag nang umuwi sa kanilang pamilya.
Ang mga ito anya ay paglabag sa Article 270 at 271 ng Revised Penal Code at Republic Act 7610. The purpose of that turnover to the PAO and to the NBI or the DOJ was for the expeditious resolution of the case against Kian Lloyd de los Santos. Ayon naman kay Senator Risa Hontiveros, ang pagsasampaan niya ng kaso laban sa kanya sa ombudsman ay para lamang ilihis ang atensyon ng publiko sa nakuhang text message sa Senate hearing ng masamang plano laban sa senadora. Ito anya ay pagkukumpirma na si Paras nga ang kausap ni Secretary Aguirre sa text na iyon. Itutuloy anya niya ang laban kontra sa katiwalian at panawagan kay Secretary Aguirre na magbitiw na sa pwesto. Ray Pelayo, di ba? Kaya hindi talaga malayo sa mga ito na magbabayad talaga sila. This was denied by the camp of Senator Risa Hontiveros. From her statement, she said she has no record of witness tampering or bribery ever. The senators emphasized that it was the witness who approached her office. In fact, the senator said she has evidence to prove it. Hontiveros said they're ready to face any investigation and respond to any accusations with the truth. Senator Panfilo Lacson sees Topacio's remarks not worthy of any comment. Diba pare-pares yung sagot ni Risa Hontiveros. Saka ito na yung bago na nakita natin na witness nung panahon ni Pastor Kibuloy. Itong alias Iona na ito, nakatakip siya dito eh. Pero ito foreigner, if I'm not mistaken, from Ukraine, na masama ang sinasabi against kay Pastor Kibuloy. Ito po Senate hearing a year ago nung Feb 19, 2024. Pakinggan natin. Tejak came and told me, Pastor is calling you, and I was like, I came to Pastor, he was sitting in the chair, and I stand beside him. And he do like that to my body. And he said like, oh, your voice... Ayan. Yan Pero, nag-recant siya. Eto na siya ngayon. Ito. Ayan Diba? Ayan nakatakip siya dito. Eto na siya ngayon. Pakinggan natin anong kanyang sinasabi ngayon ayan. Somebody tried to contact to me in US and tried to force me to tell a lie about KOGC and against pastor, so the pastor cannot go out from the jail because I didn't know who's this person. It starts with the very wise questions. Hi Julia, how are you? Can I call you? And I of course don't know this person. My answer back text was, do I know you? And why do you want to call me? What we're gonna talk about? Then the next text was, I wanna talk to you about the KOGC. And I ask again back, what do you want to know about KOGC? I thought it's a full-time worker, and do I know you? So she answered me back, yes, I'm ex-full-time worker in US, and I wanna talk to you about KOGC. So I said, what do you want to know about KOGC? And she told me that she would like to give me some questions that I can testify. And if I don't want anyone to see my face, I can cover my face. Of course, I was angry about it, and I sent her a big text message about that it's not true. And I texted that, listen me carefully. I don't want to lie anything about the kingdom, especially pastor, because I've been there for 10 years. I know who is pastor. I know how good he is person, he's son of God, and he's righteous person, and helping to the kids, helping to everyone. Somebody. So, paano pa kami nga maniniwala sa iyo ngayon, Hontiveros? Sunod-sunod na yung mga lumalabas na tanim witness mo.